Biglang lumabas ng kwarto si Limeng, kagigising lang at kinukuskus pa ang kanyang mga mata. Pagtingin niya sa harap, laking gulat niya nang makita ang kapatid niya at si Shen Yuan na magkapatong sa sofa, nasa ibabaw si Shen Yuan habang nakahiga si Professor Lee. Napabulong na lang siya sa sarili, si ate at si Shen Yuan. Dito sa sofa, wala man lang kahihiyan. Kailan pa naging ganito katapang si ate? Dahil sa nakita, mabilis siyang bumalik sa kanyang kwarto at malakas na senarya ang pinto. Agad namang itinulak ni Professor Lee si Shen Yuan palayo at galit na sinabi, "Anong ginagawa mo? Nakita tayo ng kapatid kong babae." Ngunit kalmado lang ang sagot ni Shen Yuan, malalaman din naman niya balang araw. Mas mabuting ngayon pa lang, alam na niya, hindi ba? Habang inaayos ni Professor Lee ang kanyang damit, namumula siyang tumingin kay Shen Yuan at sinabi, "Mali yun, Shen Yuan. Hindi ko pa nga tinatanggap na maging girlfriend mo. Ngayon, paano ko ipapaliwanag to sa kapatid ko?" Hinawakan ni Shen Yuan ang magkabilang braso niya at tinanong, "Professor, gusto mo ba ako?" Hindi agad masabi ni Professor Lee ang totoo niyang nararamdaman. Sa loob-loob niya, kung sasagutin ko, oo, medyo. Pero magkaiba kami ng mundo, guro at estudyante kami. Sa kanyang yulunan, lumitaw ang favorability level niya na nasa 71. Napansin ito ni Shen Yuan at napaisip, tumaas ng 2 ang affection level niya. Hindi man malaki, pero may pag-asa. Hindi siya materyosa, kaya hindi uubra ang pera. Panahon at effort lang ang makakapagpakita ng sinseridad ko. Dahil doon, hindi na niya pinilit magsalita pa si Professor Lee at buong tiyaga niyang sinabi, "Ayos lang. Hindi ako susuko." Hindi na lang nakaimik si Professor Lee. Malinaw sa kanya ang determinasyon ni Shen Yuan. Tumayo na si Shen Yuan para umalis. Pagdating sa pinto, humarap siya at nagsabi, "Aalis na muna ako." Hanggang sa muli. Pagkaalis ni Shen Yuan, tinawag agad ni Professor Lee ang kapatid niya mula sa kwarto, "Pwede ka nang lumabas." Habang papalapit si Limeng, tinanong niya agad si ate niya, "Tapos na ba kayo?" Tumango lang si Professor Lee habang nililigpit ang kalat. Pagkaupo nilang dalawa sa sofa, diretsyong tanong ni Limeng, "Ate, kayo na ba ni Shen Yuan? Dapat ko na ba siyang tawaging kuya?" Mahinahong sagot ni Professor Lee, "Hindi pa. Hindi pa opisyal." Nagulat si Limeng, kaya agad niyang tinanong, "Hindi pa opisyal? E paano nangyari yun?" Agad ipinaliwanag ni Professor Lee, "Hindi yun ang iniisip mo. Hanggang doon lang sa nakita mo." Pero hindi siya tinantanan ng tanong ng kapatid, "So, ano na ang iniisip mo ngayon?" Hindi makasagot ng maayos si Professor Lee, magulo ang isip niya. Dahil doon, may naisip si Limeng, "Ate, halatang nahuhulog ka na sa kanya, hindi mo lang namamalayan." Kinagabihan, sa isang kafe na tinatawag na MS Cafe, nilapitan ni Shen Yuan si Lin Yuchang, na nag-iinom mag-isa. Pagkakita sa kanya ni Lin Yuchang, agad itong humingi ng paumanhin. "Shen Yuan, pasensya na kung istorbo ako. Masama lang talaga ang pakiramdam ko nitong mga araw. Gusto ko lang may makausap. Nakakaistorbo ba ako?" Umupo si Shen Yuan sa kabilang bangko, kaharap niya, at sinagot, "Hindi naman. Miss Lin, ayos ka lang ba? Mukha kang malungkot." Napayuko si Lin Yuchang at malungkot niyang sinabi, lalong lumalala si Tang Xianyong, hindi na umuwi, hindi na rin tinatago ang kalokohan niya. Bumabaho siya ng pabango ng ibang babae pag-uwi. Sabay noon, naisip niya, kung ganun naman siya, edi makikipag-inuman na rin ako sa iba. Wala naman kaming ginagawa na mali. Kahit may mangyari pa nga, wala na siyang karapatang magreklamo. Siya naman ang nagsimula nito. Maya-maya, nagtanong si Lin Yuchang, "Shen Yuan, girlfriend mo ba si Chen na?" Agad siyang sinagot ni Shen Yuan, "Parang ganoon." Nagpatuloy si Lin Yuchang, "Alam ba niya na nag-iinom ka kasama ko?" Uminom si Shen Yuan at sinagot, "Hindi." Pero kahit malaman pa niya, hindi siya magagalit. Sa narinig, napaisip si Lin Yuchang, gets ko na. Kung ganun, hindi na ako makokonsensya. Ayokong maging sagabal sa relasyon ng iba.
Pagkatapos ay nahihiyang nagtanong siya, Shen Yuan, pwede mo ba akong yakapin? Isang beses lang. Bahagyang lumipat si Shen Yuan sa kanyang inuupuan para bigyang puwang si Lin Yuchang at mahinahong sinabi, halika rito. Agad namang lumapit si Lin Yuchang at makikita ang kaakit-akit na hubog ng kanyang katawan sa suot niyang damit. Pagkalapit niya, umupo siya sa hita ni Shen Yuan. Tinignan siya ni Shen Yuan at tinanong, siya naman. Alam ba niya na nandito kang umiinom kasama ko? Hindi na sumagot si Lin Yuchang. Bigla siyang hinalikan ni Lin Yuchang sabay bulong, pakiusap, huwag mo nang banggitin ang anggas na iyon. Nagulat si Shen Yuan sa biglaan nitong ginawa. Naisip niya, nandito kami sa Nanas Cafe, at may kasama akong ibang babae. Nakokonsensya ako. Niyakap siya ni Shen Yuan at nagpatuloy ang kanilang halikan. Sa isip ni Shen Yuan, hayop talaga. Magiging ganito na ba talaga ako? Bakit ko pa ito pinuproblema ng sobra? Habang naghahalikan sila, hinawakan ni Shen Yuan ang umbok sa hita ni Lin Yuchang at sinimulang tanggalin ang panty nito. Agad na pinigilan ni Lin Yuchang ang kamay niya. Hindi pwede, sabi nito. Ano? Seryoso ka bang sinasabihan mo akong umayos ngayon? Tanong ni Shen Yuan. Shen Yuan, tutulungan kitang mag-relax, sagot ni Lin Yuchang. Pero hindi na siya pinakinggan ni Shen Yuan. Tinanggal na niya ang panty ni Lin Yuchang. Agad na nag-init ang kanilang katawan. Hindi, ngayong gabi, buong-buo ang ibibigay ko, sabi ni Shen Yuan. Napapaungol na si Lin Yuchang sa sobrang sarap. Dahil sa galing ni Shen Yuan, narating ni Lin Yuchang ang sukdulan ng kanyang kasiyahan. Ganito pala ang pakiramdam sa langit. Nasabi na lang niya sa sarili. Makalipas ang kalahating oras ng kanilang mainit na pagsasama, hingal na hingal si Lin Yuchang sa pagod. Tumingin si Shen Yuan kay Lin Yuchang at mahinahong sinabi, pahingi ng kaunting tulong para mag-ayos. Agad namang lumuhad si Lin Yuchang sa harap niya at tinulungan siyang linisin ang sarili. Dahil sa ginagawa ni Lin Yuchang, napapapikit si Shen Yuan sa sobrang sarap at ginhawa ng sandali. Habang abala si Lin Yuchang, naisip niya, lagi nilang sinasabi na ang mga batang lalaki ay mas naaakit sa mga kabataang babae kaysa sa mas matured, hindi sila nagkakamali. Pero ito'y bago para sa akin. Sa ibang babae, tumataas ang affection level, bago pa man may mangyari. Pero sa kanya, lalo pa itong tumaas pagkatapos. Sa oras ding iyon, biglang lumitaw ang system interface ni Shen Yuan at binati siya, congratulations. Meron ka ng 5 NPC na may affection level na higit sa 60. Stage reward unlocked. A perfect life requires the admiration of multiple women. Mga gantimpala. 2 pinarami ng high-efficiency study cards. 1 pinarami ng exclusive skill pack exchange ticket. 2 pinarami ng perfect life lucky draws. Napangiti si Shen Yuan habang iniisip, hindi ko inakala na binibilang din pala ng system kung ilan na ang talagang may gusto sa akin, hindi lang kung gaano kataas ang feelings nila. Sabay noon, nasabi niya, tingnan nga natin kung anong biyaya ang meron ngayon. Pinindot niya ang High Efficiency Study Card, at lumabas ang paliwanag, kaya nitong i-memorize at panatilihin agad ang laman ng libro. Tumatalab ito sa loob ng 1 oras. Tuwa ang naramdaman niya. Ayos to. Ang tagal kong pinag-aaralan ang management textbook na yon. Pero dahil dito, matatapos ko na rin ang time-limited task sa loob ng ilang oras. Sunod niyang sinilip ang kahulugan ng Perfect Life Lucky Draw. Maaaring makakuha ng iba't ibang gantimpala gaya ng bonus cards, attribute boosts, real-world items, business, o cash. Sa mga nabasa niya, hindi niya mapigil ang humanga, System Daddy, ang lupot mo. Sana bigyan mo ko ng panalong premyo, alam mo na. Sa puntong iyon, tumayo na si Lin Yuchang at napansin ang saya sa mukha ni Shen Yuan kaya sinabi nito, mukhang masaya ka ah. Sa totoo lang, ngayon lang din ako naging ganito kasaya. Tiningnan siya ni Shen Yuan ng may pagtataka, pero bago ito tuluyang lumakad paalis, sinabi ni Lin Yuchang, tara na, Shen Yuan. Uuwi na ako. So, sa susunod ulit.
Nagulat si Shen Yuan sa sinabi niya at napaisip, ano? Susunod. Plano ba niyang ituloy pa ito?